Get innovative business tools para pati ikaw, NegoStar. Call 730-1288. Ang masayang bonding at chikahan tuwing umaga ay hatid sa inyo ng unang hirit at Globe NegoStar. Sa unang hirit, misyon totoo ang unang hirit. Narito na ang mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, Pangulong Noynoy Aquino, muntik na raw puntahan at personal na kausapin si Rolando Mendoza, ang hostage taker ng Hongtai Travel Tourist Bus noong August 23. Yan ang pag-amin sa eksklusibong panayam ng GMA News kay DILG Undersecretary Rico Puno, ang nagsilbing point man ng Pangulo sa naturang insidente. Dagdag ni Puno, siya ang nagpayo kay Pinoy na ipaubayan na lang sa mga polis at negosyador ang pagresolba sa hostage drama. Sa Inquirer.net, Pilipinas nakatanggap ng $400 million poverty loan. Galing ito sa Asian Development Bank, bagay na ipamamahagi sa 1 milyong pinakamahirap na pamilya sa ating bansa ayon sa DSWD. Papatak sa 1,400 piso ang cash grant sa bawat kwalipikadong pamilya kada buwan. Sa Manila Bulletin, resolusyong magsususpindi sa pagbibigay ng mga bonus sa mga opisyal at board member ng GOCC sa GFIs, inirekomenda sa Senado, bunsod ng pagkakadiskubre ng mga sobra-sobra nilang benepisyo. Suportado naman ito ng Malacanang at kanila raw pag-aaralan ang resolusyon. At yan ang banner stories ngayong araw ng Biyernes. Good morning! Good morning, all! Good morning! Naku, Friday na, may gimmick ka? Isipin ko pa kung kasama ko. Maraming At choices. mga naghahanap ng pwedeng atupagin ngayong first weekend ng Vermont, huwag nang mabad trip kung istorbo ang lakad sa or yung ulan sa lakad. Yes. Nako, why not just bond na lang with your family sa pamagitan ng pag-aayos ng Christmas decor sa bahay? Aba, maraming tips si Maring Susan Arn. Marami. Okay, go, Susan! Nako, good morning mga kumari dyan. Sa studio, nako, medyo maulan sa labas. Pero alam nyo, dito ho sa aking kinaroroonan, umuulan din. Umuulan po ng mga Christmas decors. Nandito po ngayon tayo sa Natural Arts Flowers and Decor Shop dito po sa Tayumang Street, Tondo, Manila, kung saan makikita ho natin ang iba't ibang klase ng Christmas decors. Ayan, iba-ibang kulay, iba-ibang disenyo. Ayan, talaga naman hong nakakaika nga pagka nakita mo itong ganitong namumutik-tik na mga Christmas decors, talagang sasabihin mo, hindi ka na lang kakain. Mamimili ka na lang ng Christmas decors. Dahil talagang feel na ang Pasko. Kahit September pa lamang po, ikatatlo pa lamang ng buwan ng Setyembre, talagang ano ho dito, parang December 25 na ang feeling namin. Talagang makikita mo yung mula sa bulaklak, sa mga ilaw, yung mga Christmas tree, iba-iba klase na, iba-ibang size. Ayan. Alam niyo po, itong mga materialis dito ay galing pong lahat ng China. At ang maganda ho niyan, sila ho ay nagbebenta retail man or wholesale. Kaya kung kayo hong mga nanay ngayon ay nagbabalak na talaga na magkabit ng mga Christmas decor sa inyong mga bahay, ay pumunta na ho kayo dito mamaya. Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga mga Christmas decors para ngayong Pasko, ngayong 2010. At swak ba ito sa budget nyo? Dahil siyempre lagi naman natin consideration yan, lalo na pag mga nanay. Gusto ko may Christmas decor ako, pero kaya ba ito ng budget ko? Mamaya ihahatid namin sa inyo. Kaya wag ko kayong aalis, tutok lang po kayo dito sa amin sa Natural Art Flower Shop dito po sa Tondo, Maynila. Yan po sa pagbabalik po ng Unang Hirit. Thanks, Ate Sue. Mag-text na ng mga order ninyo. Kay Ate Sue. At gising na po, gising na mga kapuso. Alam namin maulan na panahon, pero mahirap nang mamaya pa kayo magmadali. Siyempre, medyo madulas yung daan, di ba? Kung kayo maglalakad o magmamaneho. That's right. Kaya sa mga nagmamaneho, ingat-ingat lang po dahil medyo hassle kung magkakaberya, di ba? At syempre, magdudulot ng traffic. Lalong hassle yun. Buti pa, i-check na natin ang lagay ng traffic ko kay Laban Novel. Hi, Lab. Good morning. Hi, love. You're back! Happy morning guys and happy morning sa ating mga kapuso. Ito na po ang daloy ng traffic. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan, Quezon Boulevard, mga kapuso.
sa mga oras na ito dahil first Friday of the month. Siyempre po, dagsan ang ating mga deboto dito sa Quiapo Church. At siyempre, iba nating mga jeep dito ay ginagawang terminal, itong gilid ng Quiapo area. Kaya naman ho, nagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko hanggang doon na po sa may area kung saan kakaliwa ka kakaliwa ka pailalim ng Quezon Boulevard ang bigat ng daloy ng trapiko. Ang kaliwang bahaging lane naman ay walang kaproblema. Kahabaan naman po ng Commonwealth Avenue via 3G, may kita ho natin na magkabilang lane na wala hong problema. Tuloy-tuloy lamang po dyan ang kanilang pagbiyahe. Kahabaan naman po ng EDSA Kamuning Flyover ang ating isunod. Ganun din, namamayagpag pa rin po ang karir ng ating mga motorista sa magkabilang lane dyan po sa may area ng Kamuning Flyover. Sa may end Domingo naman po sa San Juan, mga kapuso, ito naman po ang daloy ng trapiko. Napakaganda rin ho. Yan ho ay sa may area ng San Juan. Ang kanan ho ay patungo ng Quiapo and Divisoria at ang kaliwa ay patungo po ng Ortigas Avenue. May coding tayo ngayong araw, mga plaka pong nagtatapos sa numbers 9 and 0. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada. Love and you bear, of course, small mother in everything, and sayawan natin ng morning. Unang balita na, tutok na po kayo.